Alam mo ba na may isang tao sa Biblia na nawalan ng halos lahat sa loob lamang ng maikling panahon? Isang tao na sabay-sabay na nawalan ng kayamanan, mga anak, kalusugan, at halos pati ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili pa rin siyang matatag. Ang kanyang pangalan ay Job, at ang kanyang kwento ay isa sa pinakamatinding pagsubok na naranasan ng sinumang tao sa kasaysayan ng Biblia. Si Job ay nakatira sa lupain ng Uz. Kilala siya bilang isang matuwid, tapat at may takot sa Diyos. Hindi siya perpekto, ngunit sinisikap niyang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Napakayaman din niya. Mayroon siyang libu-libong tupa, kamelyo, baka at asno. Mayroon siyang maraming alipin at malalawak na ari-arian. Higit sa lahat, mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Araw-araw ay ipinapanalangin niya ang kanyang mga anak. Kapag nagtitipon ang mga ito upang magdiwang, naghahandog pa siya ng mga alay para sa kanila dahil iniisip niyang baka may nagawa silang kasalanan na hindi nila namamalayan. Ganito kabuti at kaseryoso si Job sa kanyang pananampalataya. Ngunit habang tahimik na namumuhay si Job sa lupa, may isang pambihirang pangyayari sa langit na hindi niya alam. Dumating si Satanas sa harapan ng Diyos kasama ng ibang mga nilalang. Tinanong siya ng Diyos kung napansin ba niya si Job. Sinabi ng Diyos na walang katulad si Job sa buong mundo, isang taong matuwid at tapat. Ngunit sumagot si Satanas. Ayon sa kanya, madali lamang maging tapat kapag pinagpapala. Madali lamang sumamba kapag sagana ang buhay. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit sumusunod si Job ay dahil pinoprotektahan at pinagpapala siya ng Diyos. Kung aalisin daw ang lahat ng mayroon siya, tiyak na tatalikuran niya ang Panginoon. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job, ngunit hindi niya maaaring saktan mismo ang kanyang buhay, at dito nagsimula ang isa sa pinakamabibigat na pagsubok sa kasaysayan. Isang araw, dumating ang unang mensahero. Sinabi nitong sinalakay ng mga kaaway ang kanyang mga baka at mga manggagawa. Halos lahat ay napatay. Hindi pa tapos magsalita ang unang mensahero nang dumating ang pangalawa. Sinabi nitong tinamaan ng apoy mula sa langit ang kanyang mga tupa at mga pastol. Habang nagsasalita pa ang pangalawa, dumating naman ang pangatlo. Sinabi nitong sinalakay ng mga Chaldean ang kanyang mga kamelyo at pinatay ang mga tagapag-alaga. Sunod na dumating ang ika-4 na mensahero. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Habang nagkakasiyahan ang kanyang mga anak sa bahay ng kanilang panganay na kapatid, biglang dumating ang napakalakas na hangin. Gumuho ang bahay at namatay ang lahat ng kanyang 10 anak. Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala ang halos lahat ng mayroon si Job. Kayamanan, kabuhayan, mga anak, pangarap, pamilya, lahat. Sa harap ng napakalaking trahedya, napunit ni Job ang kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding pagdadalamhati. Inahit niya ang kanyang ulo at bumagsak sa lupa. Ngunit ang sumunod niyang ginawa ang dahilan kung bakit naaalala pa rin siya hanggang ngayon. Sa halip na sisihin ang Diyos, sumamba siya. Sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Hindi nagkasala si Job sa kanyang pananalita, ngunit hindi pa rito natapos ang pagsubok. Muling nagkaroon ng pag-uusap sa langit. Sinabi ni Satanas na nananatili lamang na tapat si Job dahil hindi pa siya personal na nasasaktan. Kaya pinahintulutan muli ng Diyos ang isa pang pagsubok. Sa pagkakataong ito, ang mismong katawan ni Job ang tinamaan. Nagkaroon siya ng masasakit na sugat mula ulo hanggang paa. Ang kanyang balat ay namamaga, nabubulok at nagdudulot ng matinding kirot araw at gabi. Umupo siya sa abo at gumamit ng basag na palayok upang kamutin ang kanyang mga sugat. Ang dating pinakamayamang tao sa lugar ay naging isang taong halos hindi makilala. Maging ang kanyang asawa ay nawalan ng pag-asa. Sinabi nito, "Nanatili ka pa rin bang tapat? Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na." Ngunit tumanggi si Job. Sinabi niyang kung tinatanggap nila ang mabuti mula sa Diyos, dapat din nilang tanggapin ang panahon ng paghihirap. Pagkatapos nito, dumating ang 3 niyang kaibigan upang aliwin siya. Nang makita nila ang kanyang kalagayan, hindi sila makapaniwala.
Umupo sila kasama niya sa loob ng 7 araw at 7 gabi nang walang sinasabi dahil sa sobrang tindi ng kanyang paghihirap. Ngunit kalaunan, nagsimula silang magsalita. Sa halip na aliwin si Job, paulit-ulit nilang iginiit na may lihim siyang kasalanan. Para sa kanila, imposibleng mangyari ang ganitong kalaking paghihirap sa isang inosenteng tao. Ngunit alam ni Job ang katotohanan. Hindi niya alam kung bakit siya nagdurusa. Ngunit alam niyang wala siyang ginawang kasalanang karapat-dapat sa ganoong kaparusahan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo siyang nalilito. Bakit pinapayagan ng Diyos ang pagdurusa? Bakit may masasamang taong umuunlad habang may mabubuting taong naghihirap? Bakit tila tahimik ang Diyos sa panahon na pinakakailangan siya? Ito ang mga tanong na itinatanong pa rin ng maraming tao hanggang ngayon. Sa loob ng mahabang panahon, tila walang sagot. Tahimik ang langit, tahimik ang Diyos, tahimik ang mga himala. Ngunit pagkatapos ng lahat ng paghihintay, may nangyari. Mula sa gitna ng isang ipo-ipo, nagsalita ang Diyos. Hindi niya agad ipinaliwanag ang dahilan ng paghihirap ni Job. Sa halip, tinanong niya si Job, "Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kaya mo bang pigilan ang pagtaas ng dagat? Kaya mo bang utusan ang mga bituin? Kaya mo bang kontrolin ang mga nilalang na nilikha ko?" Isa-isang ipinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang karunungan at kapangyarihan. Unti-unting naunawaan ni Job na may mga bagay na lampas sa kakayahan ng tao na maunawaan. Napagtanto niyang hindi niya kailangang malaman ang lahat ng dahilan upang magtiwala sa Diyos. Sa huli, yumuko siya at kinilala ang kadakilaan ng Panginoon. At pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, dumating din ang pagpapanumbalik. Pinagaling siya ng Diyos, binigyan siya ng bagong pamilya, nagkaroon muli siya ng mga anak, dumoble ang kanyang kayamanan, mas pinagpala siya kaysa noong una. Ngunit ang pinakamahalagang natanggap ni Job ay hindi kayamanan o kalusugan. Ito ay ang mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Sa simula ng kanyang buhay, kilala niya ang Diyos dahil sa kanyang narinig at natutunan. Ngunit pagkatapos ng kanyang mga pagsubok, nakilala niya ang Diyos sa mas personal at mas malalim na paraan. At dito matatagpuan ang pinakadakilang aral ng kanyang kwento. Minsan, ang pinakamalalaking pagsubok sa buhay ay hindi dumarating upang sirain tayo, kundi upang ipakita kung gaano katatag ang ating pananampalataya kapag wala nang natitirang masasandalan kundi ang Diyos. Ngunit narito ang tanong na iniwan ng kwento ni Job sa bawat henerasyon hanggang ngayon. Kung mawala ang lahat ng mayroon tayo bukas, mananatili pa rin kaya tayong tapat tulad ni Job?